Ako gali si Pastor Chris. Ay kagahom, kawa ka. Kita nyo na, kita nyo na. You are under my feet in the name of Jesus. You are under my feet in the name of Jesus. In Jesus' name. You are... Sold. Mister o pastor na si Christopher Gayoba sa social media. Winasak po yung imahe ng Santo Niño, dinurog po at itinuring na itong imaheng ito ay sa demonyo na nagdadala ng salot. Ako gali si Pastor Chris. Gapangayo gid ko sang kapatawaran sang ginimo ko sa paglapit sa revolto nga ginguba ko ang inyong parts ng pagtuo. Ay kagahom, kawa ka. Kita nyo na, kita nyo na. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating YouTube Live? Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong. Muling makasama ninyo sa ating live stream sa pananampalataya at katuweran, ipagtanggol ang pananampalataya. Tatalakayin natin ngayon mga kapatid ang isang pastor ng born again Christian na si Pastor Christopher Gayoba na nag-viral sa social media nang binibidyohan niya ang pagwasak sa imahen ni Senyor Santo Niño. Kaya ito'y isa sa mga paulit-ulit na tuligsa sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Kaya sa pagkakataong ito, ating tatalakayin at sasagutin ang kanilang tuligsa. Sa ating live stream, ipagtanggol ang pananampalataya. Ang anumang bahagi ng Biblia o isa man sa mga talata nito. Ang kapatid nating ustads na hindi tanggapin ang Biblia o ang nakasulat mismo sa kanilang aklat. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating YouTube Live? Itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong sa Catholic Faith Defenders. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito upang sagutin natin ang paulit-ulit na tuligsa sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na ang nag-viral sa social media tungkol sa pagwasak sa imahen ng Senyor Santo Niño. Muling makasama natin ngayon ang aking misis, si Sarah, para sa ating pagtatalakay tungkol sa sacred images. Lahat ba na mga imahen o larawan ang ipinagbabawal ayon sa Biblia? Kung matatandaan natin mga kapatid, yung pastor ng born again Christian na si Christopher Gayoba, siya ay nag-video habang winawasak ang imahen ng Senyor Santo Niño. Panoorin niyo ang kanyang ginagawa. Puno ka demonyo nga ginakarga nyo. Hindi ka mo magpati dire kaya mo ni sang gapahalit sa inyo pag malaglag. Siya ay Ilonggo, Bacolod ito mga kapatid. Pa imperno, bagay nila pa ako. Amo ni sama kadagdag sa inyo pa imperno. Halit isa, halit ni. Halit isa, halit ni. Halit ni. White dome. Awareness. Awareness. White kagahom. Kawa ka. So nakita niyo na habang winawasak niya ang imahen ng Senyor Santo Niño, minumura pa niya. Kita nyo na, kita nyo na. You are under my feet in the name of Jesus. You are under my feet in the name of Jesus. In Jesus' name. You are under my feet. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lubong ka na yung kanan nga demonyo pagkanto sa interno. Dahil na. Buhay na.
Okay na. Solve na ka mo? George, wato ano rin, lubog ka na. May mga piso pa ako nagunan. Solve. Yon ang pastor sa Born Again Christian, mga kapatid. At matapos ito, tinalakay din ng mga kasama nating Catholic Faith Defenders at sa Radio Veritas nila ni kapatid na Marco Evangelista. Pakinggan natin si kapatid na Marco Evangelista sa Radio Veritas. Mister o pastor na si Christopher Gayoba sa social media. Winasak po yung imahe ng Santo Niño, dinurog po at itinuring na itong imaheng ito ay sa demonyo na nagdadala ng salot. Alam niya kaya ang history ng Philippine history na yung imahe ng Santo Niño binigay kay King Humabon at saka kay Queen Juana, di ba? Yan ang unang imahe kung bakit na-convert ang Cebu para maging Kristiyano at ang buong Pilipinas sa kabuuan. Paano naging salot yan? Di ba? Ang problema sa iyo, ang utak mo nasa talampakan, Christopher Gayoba. Ha? So, At matapos ito, nag-viral, mga kapatid, si Pastor Christopher Gayuba ng Born Again Christian ay humihingi po ng paumanhin sa kaniyang mga ginagawa sa pagwasak sa imahen ni Senyor Santo Niño. Pakinggan po natin siya. Yeah. So, mayong aga sa tanan, especially sa mga Katoliko, kagaglipay nga ako gali si Pastor Chris, gapangayo gid ko sang kapatawaran sang ginimo ko sa paglapat sa revolto nga gingguba ko ang inyong parts ng pagtuo. So, yari ako nagapangayo gid ko sang kapatawaran sa bilog nga kalibutan sa tanan nga na-hurt sa paglapak ko. So, nagapangayo gid ko sang patawad sa inyo tanan. So, alin sa akong tagipusoon nga ginapangayo ko nga patawaron niyo ko. Kag ang nga pagpatawad alin sa akong tagipusoon sa inyo kung na-hurt makamutanan o ano man ang na obra ko tungod sa ginapatian akong tanan, ginapatian nyo, ginapatian ko, so gapangayo ko sang kapatawaran. So, amo lang naman bawat inyo tanan nga peace lang kita tanan kag magutod lang ta sa Ginoo kag tindugan ta gid ang Dios kag wala na dapat sang may matabo pa. So gapangayo ko sang kapatawaran sa bilog gid nga leadership sang Katoliko sa diocese or sa tanang aglipay nga church da nga tanan nga nga nasakitan gid gapangayo ko sang sangalin sa tigpusoon ko sang kapatawaran sa inyo. So salamat gid sa inyo tanan kag katawaran nyo ko sa tanan, mga leaders ninyo tanan, sa tanan nga pumuluyo sa bilog ng Katoliko nga mga member. Forgive me, gapangayo ko sang kapatawaran. Ako gali sa Pastor Chris Gayuba. So salamat gid sa inyo, salamat gid sa pagpatawad nyo. Sa buong gapangayo, ako kaginabaton ko na ang inyong kapatawaran. Thank you gid sa tanan. Narinig natin, mga kapatid, ang ating kapatid na si Pastor Chris Gayuba na humihingi ng kapatawaran sa pagwasak niya sa mga imahin, sa imahin ni Senyor Santo Niño. No? At dahil nagpalabas din ng opisyal na pahayag ang kanilang grupo sa Born Again Christian, River of Life, na humihingi ng paumanhin at kapatawaran sa ginagawa na nag-viral sa social media. Hope na kayong mga nanonood ngayon, huwag kayong magsalita din ng masakit kay Pastor Christopher, mga kapatid, sa River of Life dahil umihingi siya ng kapatawaran. At alam niyo naman yung pahayag ni Pastor Nuidura na dating Born Again Christian na aral talaga ng mga born again na itong imahin ay talagang sa demonyo dahil ang kanilang binabasa ay yung nakasulat sa Exodo Kapitulo 20, versikulo
3 hanggang 5 mga kapatid. Pero iyon ang mga doktrina sa mga sulpot na sekta dahil hindi tayo maniniwala na Bible alone itong kanilang mga ginagawa, kundi ito'y Bible selection. So, dahil diyan, sa kanilang pagpipili lamang ng mga talata at pinipili lamang nila ang kanilang i-memorize at kanilang idinoktrina, isa po sa mga madalas na gamitin ng mga hindi Katoliko para unahin ang Santa Iglesia Katolika ay ang pagkakaroon ng paggamit ng simbahang Katoliko sa mga imahen o rebulto. Kaya, ang tanong, batay sa Biblia, ipinagbabawal ba ang mga imahen ng mga santo o mga banal? May isa po sa mga nagpahayag, kung balikan natin si Sineta, na mariing ipinagbabawal umano ang lahat na imahen. At kaya ang turo ng Iglesia Katolika ay salungat sa nakasulat sa Biblia. Pero ang tanong natin sa kanila, kung lahat na rebulto ay pinagbabawal, bakit may imahen at estatwa si Felix Manalo? Dahil ayon sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, na iyan daw ay mabasa natin sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 at sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8 mga kapatid. Dahil ang mabasa natin sa Magandang Balita, Biblia, huwag kayong gagawa at magkaroon ng larawan o rebulto ng anumang nilalang sa himpapawid na nasa lupa, na nasa dagat. Kaya sabi nila, ayan, sabi ng Biblia, bawal ang paggawa at ang pagkaroon ng mga rebulto o larawan, ito'y mariing ipinagbabawal umano ng Diyos. Sakop daw sa naturang kautusan mga kapatid, ang lahat na uri ng mga rebulto at mga imahen. Totoo kaya? Samahan ninyo ako sa ating live stream upang ating lilinawin ang kanilang tuligsa dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Pakinggan muna natin si kapatid na Marco Evangelista sa Radio Veritas nang sinagot niya ang pagwasak sa imahe ni Senyor Santo Niño na humihingi naman kinalaunan ng paumanhin ang grupo at si Pastor Christopher Gayuba mismo at ang kanilang buong congregation sa pag-viral sa naturang pagwasak sa imahen. Sabi natin, ginagamit na pang-atake sa Catholic Church yung Exodus chapter 20. Ito isa pang banat nila, Frater Louis at saka Brother Melchor. Yung Catholic Church daw, dinaya yung Ten Commandments eh. Bakit? Kasi yung ikalawang utos, no, ay iniba. 'Di ba? Yung una tapos pangalawa, Exodus chapter 20. Tandaan niyo 'yan ha. Pati yung Ten Commandments, hindi lang yung Bible mismo, ay nag-create ang Catholic Church. Now, ang sabi po ng binasa ni Brother Marlon kanina, Aklat ng Bilang 7:89, chapter 7 verse 89, ang Yahweh, ang Diyos ay nagpakita, narinig ang tinig sa pagitan ng dalawang kerubin. Ito naman sa Ezekiel chapter 9 verse 3, ano nangyari? Brother Marlon dyan. Noon, ang kaningningan ni Yahweh ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Ano nangyari? Ano nakita doon sa templo? Ayun, sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem. Dito, binibigyan natin ng diin dito na dito lumabas ang kaningningan ni Yahweh, yung kanyang glory, ika nga. Saan? Sa gitna ng dalawang kerubin
na kanya ring pinagawa. O akala ko ba ayaw magpagawa? Bakit dito pa? At bakit dito pa nagpakita ang kanyang kaningningan o kanyang glory? Ibig sabihin, So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lahat na larawan ang ipinagbabawal. Ang nakasulat sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4, huwag kayong gagawa o magkakaroon ng larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa dagat. Ito lang ang itinuturo ng mga pastor at mga ministro, mga kapatid. At sabihin nila, di po ba? Lahat ng mga imahin ay mariing ipinagbabawal po sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5 at ang Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9 ay tumutukoy po ito sa Diyos-Diyosan. Ngunit, hindi lahat ng mga larawan ay idol o Diyos-Diyosan. Kasi ang Diyos mismo, narinig natin sila si kapatid na Marco Evangelista at mga kasama, ay ang Diyos mismo nagpagawa ng imahen o larawan na inanyuan. Kung lahat na larawan ay bawal, ano pang dahilan? Bakit nag-utos pa ang Panginoong Diyos ng mga larawan? Kaya kung tingnan po natin mga kapatid ang nakasulat sa Harper's Bible Dictionary sa pahina 567, ang nakasulat po, all idols are images, but not all religious images are idols. Malinaw. Kaya, tulad na kung pumunta kayo sa palengke, ang daming ay binibintang gulay. Ang daming gulay. Pero, daming ibinintang talong. Pero hindi lahat na gulay sa palengke ay talong. Ibig sabihin, daming ipinagbabawal na imahen sa Biblia. Pero hindi lahat na imahen ay ipinagbabawal po mga kapatid. Kaya, yung sabi nila na sakop daw sa kautusan ang lahat ng uri ng mga rebulto o ibahin. Tika po mga kapatid, tama po ba kaya yung turo nila? Kung totoong ang kanilang doktrina ay Bible alone, ipinagbabawal nga ba ng Diyos ang paggawa at magkaroon ng lahat ng uri ng rebulto at mga imahin? Hindi po. Kung tingnan po natin ang Biblia, ang ipinagbabawal po ng Diyos ay napakalinaw. Imahin ng ibang Diyos. Ibig sabihin, yung tinatawag na Diyos-Diyosan. Sa Webster's Dictionary, malinaw po. Idol is any representation of a false God. Yung Diyos-Diyosan ay yung itinuturing na hindi totoong Diyos. Malinaw po iyan mga kapatid sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 4. Sabi po niyan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang uukit para sa sarili mo ng Diyos-Diyosan, idol, na nasa anyo ng anumang nasa langit, sa itaas o nasa lupa, sa ibaba o nasa tubig o nasa ilalim ng lupa. Kung tingnan natin ang The Living Bible, mga kapatid, malinaw po ang pahayag. Yung mga Diyos-Diyosan, buwan, yung mga bituin, araw, mga hayop, mga isda. Yun ang tinutukoy ayon sa Harper's, sa tinatawag na The Living Bible. So, iyan po ang ibang Diyos na tinutukoy sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Ang mariing ipinagbabawal ng Diyos. So, ang tanong, yun po bang mga imahin ng simbahang Katoliko ay ipinagbabawal? Ang tanong mga kapatid, yun ang paulit-ulit nila. Hindi po. Bakit? Dahil ang mga rebulto at ang imahin ng nasa simbahang Katoliko
ay hindi po yun ibang Diyos. Hindi po yun Diyos-Diyosan. Halimbawa, nasa tabi ko ang imahin ni Saint Michael, imahin ni Saint Vincent de Paul, then ako'y isang kasanib sa Society of Saint Vincent de Paul, SSVP, at si Saint marami tayong mga imahen dito, no? Saint Marie Vianney, no? Nandito. So, ito ba na mga imahen na nagpapaalala, mga kapatid, sila ba'y kinikilala na mga taong naging Diyos? Hindi po. Para sa ating mga Katoliko, sila'y mga taong naging santo. Hindi po sila mga taong naging Diyos. Kaya mali po ang kanilang akala at marami talaga ang na-disgrasya sa maling akala, mga kapatid. No? Kaya hindi lahat na mga imahen ang ipinagbabawal. Bakit? Dahil alam natin na ang Diyos mismo ay nag-utos na gumawa ng mga rebulto o imahen na magpaalala sa Kanya. Baka hindi nila yan nabasa. O kung nabasa man, mga kapatid, pilit nilang iniwasan talaga. Halimbawa, yung nakasulat sa Exodo Kapitulo 25. Malapit lang yan sa palagi nilang ginagamit na Exodo Kapitulo 20, versikulo 2 hanggang 5. Bakit hindi nila ituloy sa Exodo 25, 19 hanggang 22? Di po ba? Ang Diyos mismo ang nag-utos na gagawa ng imahen ng anyo. Ito'y mula sa ginto, imahen ng kirubin. Tandaan natin, mga kapatid, na ang kirubin po ay mga nilalang na may anyo, tao ayon sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 24, ngunit meron silang mga pakpak ayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 20. So, ibig sabihin, malinaw na kung ang batayan ay Biblia, hindi lahat na mga larawan o rebolto ang ipinagbabawal ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, diyan sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18, ay nagpagawa ang Diyos mismo ng mga rebulto na may anyo ng tao, ngunit may pakpak. Yun ang kirubin. No? Dahil meron tayong 9 angelic choirs. Ang kauna-unahan ay ang serapin, cherubin, thrones, dominions, powers, virtues, principalities, archangels, and angels. No? Yun ang hierarchy. So, kung ang nasa langit ay hierarchy, kaya ang simbahang totoo ay hierarchy. May pope, cardinals, patriarchs, archbishops, bishops, mga pare at diakono. So, hierarchy. Dahil ang mga anghel ay hierarchy din. So, balikan natin. Kung tama ang sinasabi ng mga hindi Katoliko, mga kapatid, na mariing ipinagbabawal ang lahat ng uri ng mga rebulto o kaya mga imahen, lalabag mismo, batay sa kanilang lohika, lalabag mismo ang Diyos sa sarili niyang utos nung nagpagawa siya ng mga imahen ng kerubin o anghel. Pero hindi po, mga kapatid. Dahil ang pagpagawa ng Diyos ng mga imahen ng kerubin ay patunay ito, mga kapatid, na gusto mismo ng Diyos na magkaroon din tayo ng mga rebulto o mga larawan. Hindi sa Diyos, kundi imahen na nagpaalala sa Diyos mismo. Bakit po yung imahen na kanyang ipinagawa ay nagpaalala sa Diyos mismo? Paano po ba magiging paalala sa Diyos ang imahen ng kerubin? Na ayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18. Dahil kung ating
basahin ang nakasunod na talata, mga kapatid, partikular na sa Exodo 25, versikulo 22, ang sinabi ng Diyos mismo sa naturang talata, doon sa imahin, siya'y makipagkita kay Moises at sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng mga kerubin na nasa kaban ng kautusan. At doon niya sasabihin ang kaniyang mga kautusan na gustong ibigay niya sa mga Israelita. So, kaya malinaw mga kapatid na hindi lahat ng mga imahen o mga rebulto o larawan ang mariing ipinagbabawal. Kaya hindi siguro pa nakita ng pastor ng Born Again na yumapak sa at winasak ito. Makita nyo mga kapatid. Puno ka demonyo nga ginakarga nyo. Hindi ka mo magpati dire kay amo ni sang gapahalit sa inyo pag malaglag sa inyo pa imperno bagay nila pakon. Amo ni sama kadagdag sa inyo pa imperno halit ni. Why you go? Awareness. Why ka home? Kawa ka. Kita nyo na. You are under my feet in the name of Jesus. You are under my feet in the name of Jesus. In Jesus' name. Okay, tama po yung sabi ni ang kapatid na Shipot LC na iconoclast. No? Sa history kasi, meron tinatawag na iconoclasm. Yung iconoclasm, yun ang tinatawag na images destroyers. Images destroyers. Kaya nga, naganap ang ikalawang konselyo ng Nicaea, mga kapatid, at idineklara ng konselyo mismo ng Nicaea that sacred images may be honored without idolatry. Yun po ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Kaya matapos nag-viral itong pagwasak sa imahe ng Santo Niño, humihingi ng paumanhin ang kongregasyon ni Pastor Christopher at Asia mismo. Yeah. So, mayong aga sa tanan, especially sa mga Katoliko, kag-agripay nga ako gali si Pastor Chris, gapangayo gito sang kapatawaran sang ginimo ko sa paglapat sa revolto nga gingguba ko ng inyong parts ng pagtuo. So, yari ako nagapangayo ito sa kapatawaran sa bilog nga kalibutan sa tanan nga na-hurt sa paglapak ko. So, nagapangayo iko sang patawad sa inyo tanan. So, yun ang paghingi ng paumanhin ni Pastor Christopher Gayuba nang humingi ako ng kapatawaran sa bilog na mundo dahil siya po'y isang nakatira siya sa Bacolod City. Lunggo po siya, mga kapatid. Kung tingnan po natin ang nakasulat sa Biblia, alam nyo ba na maliban sa tinatawag na images ng mga itong larawan mismo ng mga anghel, alam nyo ba na ang Diyos mismo ay nag-utos na meron ding ipinagawa siya ng larawan ng ahas? Bakit po ba ipinagawa ng Diyos ang larawan ng ahas? Kung tingnan natin sa Biblia, sa Numeros, mga kapatid. Numeros, Kapitulo 21, versikulo 8. Di po ba? Dahil sa kasalanan ng mga Israelita, ang daming mga ahas na kumagat at maraming namatay. Kaya sila'y lumapit kay Moises na ipagdasal mo kami sa Diyos, nagkasala kami. O diyon, makita natin ang intercession, mga kapatid. So anong sabi ng Diyos? Sa Exodo Kapitulo 21, versikulo 8, na inutusan niya si Moises na gumawa ng larawan ng ahas, mga kapatid. At sabi ng Diyos, sino man ang tumingin
doon sa imahe ng ahas ay gagaling. Prefiguration po ito mga kapatid sa crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo. So, kaya hindi po totoo ang sinabi ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng mga larawan. Ang ipinagbabawal po mga kapatid ay malinaw na malinaw, yon ang Diyos-Diyosan, idol. Idol is any representation of a false God. Nang marami ang namatay dahil kinagat sila sa ahas. Ang tanong, kung mariing ipinagbabawal ng Diyos ang lahat ng mga imahin, bakit nag-utos pa siya kay Moises mismo na gagawa ng imahin ng ahas? Di ba? O, bakit inutos pa niya? Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan mga kapatid. Bakit pa sa pamamagitan ng pagtingin nila sa naturang imahin, sila'y gagaling? O, dahil ito po ay prefiguration sa ating Panginoong Hesukristo sa crucifixion. So, kung tingnan natin ang Biblia, hindi lahat ng mga larawan ang ipinagbabawal. Pwede magkaroon ng mga imahen o rebulto na paalala sa Diyos at sa kanyang mga gawa. Iyan po ang uri ng mga imahen at rebulto ng simbahang Katoliko. Ang mga rebulto at imahen na nasa loob ng simbahang Katoliko ay paalala lamang sa Diyos at sa kaniyang mga taong banal. Kaya kung tingnan po natin mga mahal nating kapatid, ang ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, ay malinaw po. Anong sabi ng Diyos? No? Na gibain, wasakin ang lahat ng mga imahin ng mga Diyos-Diyosan, winasak yan, giniba at sinunog. Pero alam nyo ba, ituloy natin sa 18. Ano po bang mabasa? Nakakita sila ng isang monumento. At nagtanong si Propeta Diosnias, no? Sabi ni Propeta Diosnias, mga kapatid, bakit, sino po ba yung monumento na yan? Ang sabi naman ng mga tao, monumento yan ng propeta. Anong desisyon ni Propeta Diosnias? Huwag niyong gibain. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan ang ipinagbabawal. No? Yung ipinagbabawal at sunugin at gibain, yon ang Diyos-Diyosan, idol. Idol is any representation of a false God. Pero, kung tingnan natin sa Biblia, mga kapatid, merong mga rebulto at larawang inuukit sa loob mismo ng templo ng Jerusalem. Saan po ba yan mabasa? Di ba nila yan nabasa? Sa unang Hari, Kapitulo 6, versikulo 23, sa Magandang Balita, Biblia. Ito po ang ating mabasa mga kapatid. Ayon sa Magandang Balita, Biblia, sa loob ng dakong kabanal-banalan, naglagay siya ng 2 kerubin. Di ba? Nililok sa kahoy na olibo. So, malinaw mga kapatid na naglagay siya ng 2 kerubin, imaheng nililok sa kahoyng olibo. Saan inilagay? Sa dakong kabanal-banalan. So, diyan natin makita na ang templo ng Diyos mula pa noon ay may mga imahen o rebulto. Saan pa natin mabasa? Ikalawang Hari, Kapitulo 6, versikulo 29. At kaniyang inuukit ang lahat ng panig ng bahay, ng mga ukit na larawan ng kerubin, at ng mga puno ng palma, at ng mga bukang bulaklak sa loob at sa labas. So, diyan pa lang mga kapatid, makita natin na mali na ang akala nila na lahat ng mga imahin ay ipinagbabawal. Sa unang Hari, Kapitulo 6, versikulo 23 sa Magandang Balita, Biblia, ating mabasa. Tablang olibo rin ang 2 panara at may ukit itong
imahin ng mga kirubin. At ituloy natin, sa punong palma at mga bulaklak, ang mga panaray may kalukop na gintong kapit sa mga naukit na larawan. See? So, hindi totoo na lahat ng uri ng larawan ay mariing ipinagbabawal. Kaya kung tingnan natin ang templo nila, mga kapatid, may mga larawan noon pa man. So, mayroong mga larawan ng mga banal. Kaya, kung makapasok kayo sa isang simbahan o templo na walang larawan, magtaka na tayo. Ano po ba ito? Ito po ba'y templo o ito'y budiga lang? At sa unang Hari, Kapitulo 7, versikulo 29, at sa gilid na takip na nasa pagitan ng mga sugpong ay may mga leon, mga baka, at mga kerubin. At sa itaas na mga sugpong ay may tungtungan sa ibabaw at sa ibaba ng mga leon. At mga baka ay may tirentas na nangangabitin. So, diyan pa lamang, mga kapatid, makita natin, hindi lahat na mga imahin ang ipinagbabawal. Kaya, kung tingnan natin sa Ezekiel 41:19, mga kapatid, na anopat may mukha ng isang tao sa dako ng puno ng palma na isang dako. Mayroon pang mukha ng tao na makita natin. At mukha ng batang leon sa dako ng puno ng palma sa kabilang dako. Ganito ang pangyayari sa buong bahay sa palibot. Yun ang makikita natin, mga kapatid. Pero, nagtaka tayo, nabasa kaya ito ng mga pastor? Kung ituloy natin sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 20, ang mabasa natin mula sa lapag. No? Ito, makita natin, mga mula sa lapag hanggang sa itaas. Ng pintuan, may kerubin at mga puno ng palma na yari. Ganito ang pader sa templo. So, mula pa noon, ang templo ng Diyos ay meron ng mga larawan, mga kapatid. Ang mga ito ay hindi itinuturing na Diyos-Diyusan katulad sa paratang ng iba nating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Dahil ito ay sagradong imahe. Dahil ito ay napupukaw, mga kapatid, ang ating damdamin upang tayo ay lalo pang mailapit sa Diyos. Hindi tayo mga anghel, mga tao tayo, kaya nangangailangan tayo ng mga symbols and signs. Kung tingnan natin, demonyo nga gumagawa ng larawan. Yung pahayag, Kapitulo 13, versikulo 13 hanggang 14, may larawan ang isang unang mabangis na hayop na gustong ipasamba. Nauna nating tinalakay yan, mga kapatid, bilang pagsagot sa kanilang tuligsa na ang Papa ang katuparan. Tinalakay natin yan kahapon. Pero nagtaka tayo, kung mariing ipinagbabawal ang lahat na uri ng larawan, bakit ito? Larawan ni Felix Manalo. Di ba? Kitang-kita. Nakaharap pa si Eduardo Manalo sa naturang larawan. Sa Seventh-day Adventist din, mga kapatid, alam nyo ba? Si Ellen Goldwhite, meron din siyang larawan. Tingnan niyo, anong ginagawa nila sa larawan ni Felix Manalo, di ba? Nag-aalay sila ng bulaklak. So, ibig sabihin na, ito pa, larawan ni Felix Manalo, mga kapatid, makita ninyo, no? Nakaharap mismo. Ano po bang ginawa ni Eranio Manalo sa harap ng larawan ng kanyang lolo? Siya ba'y nagdasal sa harap nito o nakatitig lang? So, nasa Pasugo Magazine nila ito, mga kapatid. At hindi lang yan. Meron pa silang medalya ni Felix Manalo. Mukha ni Felix Manalo. Medalya ito. So, hindi lang yan.
kung tingnan natin mga kapatid, ang opisina nila mismo, merong mga larawan, rebulto ni Felix Manalo. Makita natin, no? Hindi lang yan. Kung tingnan natin ang yung palabas tungkol sa buhay ni Felix Manalo, so tingnan niyo mga kapatid, di po ba ang larawan ng aktor na bida sa palabas ng Felix Manalo, hinahalikan ng mga kaanib nila, Di po ba kitang-kita? Kaya, balikan muna natin sila si kapatid na Marco Evangelista sa kanilang pagtalakay. Dahil dyan mismo, pinapakita ng Panginoon at pinaparamdam na dahil dyan sa pinapagawa ko sa inyo, ay magre-represent at magpaparamdam sa inyo na nandoon ang Panginoon. Amen. So, mapapansin po natin, ang tinig ni Yahweh, doon po sa Bilang chapter 7 verse 89, narinig sa pagitan ng dalawang kerubin. Yun pong kaningningan ni Yahweh ay nakita, no? Doon sa Ezekiel 9:3 sa pagitan na naman ng dalawang kerubin. Abay, kung masama po ang mga religious art na ito, bakit doon nagpakita yung kaningningan, doon narinig yung tinig? Okay. Alam po ba ninyo, mga kapanalig, lalo na mga protestante, ang Diyos po, no, regular, normal na gumagamit ng mga material na bagay upang ipaalala siya. Yan ang hindi nyo yata napapag-aralan Okay. Simulan natin sa Genesis, Brother Melchor. Ano yung sinasabi kong mga material na bagay na ginagamit ng Diyos? Unang-una, kung babasahin natin ang Genesis chapter 3 verse 24, sabi rito yung mga material na ginawa ng Diyos. Pinalayas niya siya ng Diyos, si Eva at Adan to At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden, ay naglagay ang Diyos ng bantay ng kerubin. Ito yung material na sinasabi. Naglagay rin siya ng espada. Yun. Espada nilagay Espada, material to. Na nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. So, merong material na ginamit. Ano yung material? Espada. So, dagdagan pa natin, prater, doon po sa aklat ng Josue, chapter 4, verse 6. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan. So, ibig kong sabihin, walang mukha yun Bato. Walang mukha. Magpapaalala kay Yahweh. Yun. Sa bayang Israel. Diba? Ginagamit ng Diyos yung mga Material. Mga material. Oo. So, maliwanag po, mga kapanalig, doon po sa binasa ni Prater Louis sa Josue chapter 4 verse 6, sa pamamagitan po ng mga bato. So, ito ang pagsagot nila ni kapatid Marco, Brad Melchor at mga kasama, Brad Louis, tungkol sa nag-viral na pagwasak sa imahin ni Senyor Santo Niño na ipinakita ko sa Puno inyo. ka di mundo nga ginakarga nyo. Hindi ka mo magpati dire kay amo ni sang gapahalit sa inyo pag malaglag sa inyo pa imperno bagay nila pa ako. Amo ni sama kadagdag sa inyo pa imperno halit isa halit ni. Halit ni. Why you go? Awareness. Why ka gahom? Kawa ka? Kita nyo na. Narinig niyo mga kapatid na habang winawasak niya ang imahin ay nagmumura pa si pastor. Pero matapos naman nag-viral, humihingi siya ng paumanhin sa kanyang ginagawa. So, mayong aga sa tanan, especially sa mga Katoliko, kag-aglipay nga ako gali si Pastor Chris, gapangayo gid ko sang kapatawaran sang ginimo ko sa paglapat sa revolto nga ginguba ko ng inyong parts ng pagtuo. So, yari ako nagapangayo gid ko sang kapatawaran sa bilog nga kalibutan sa tanan nga na-hurt sa paglapak ko. So, nagapangayo gid ko sang patawad sa inyo tanan. So, alin sa akong tagipusoon nga
ginapangayo ko nga patawaron niyo ko. Kag ang nga pagpatawad alin sa akong tagipuson sinyo, kung na-hurt makamutanan o ano man ang na obra ko tungod sa ginapatian naton tanan, ginapatian nyo, ginapatian ko, so gapangayo ko sang kapatawaran. So amo lang na mambawat sinyo tanan nga peace lang kita tanan, kag magutod lang ta sa Ginoo, kag tindugan ta gid ang Dios, kag wala na dapat sang may matabo pa. So gapangayo ko sang kapatawaran sa bilogid nga leadership sang Katoliko sa diocese or sa tanang aglipay nga church da nga tanan nga nga nasakitan gid kapangayo gid ko sang sangali sa tigpusoon ko sang kapatawaran sa inyo. So salamat gid sinyo tanan, kag patawaran gid ko sa tanan mga So, huwag kayong magigil kay pastor, no? Humihingi na siya ng kapatawaran, mga kapatid, no? Sa kanyang ginagawa. Ito kasi ang kadalasang ginagawa ng mga kapatid sa born again na winawasak nila ang mga imahen, kahit si Brad Noe, si Sister Aden, si Brad Bo, no, na dating mga pastors na ngayon mga Katoliko na, noon pa man, ang daming winawasak nila mga sacred images dahil sa akala nila ito'y mga Diyos-Diyosan. Pero nang pinag-aralan talaga nila ang totoong pananampalataya ng simbahang Katoliko, dahil yun lang kanilang mga itinuturoy batay sa mali nilang akala, mga kapatid, no? So ang opisyal natin naturo kahit na sa Biblia, hindi po lahat ng mga larawan o imahin ang ipinagbabawal ng Diyos. Ang ipinagbabawal ng Diyos ay yung imahin ng mga Diyos-Diyosan. Idol is any representation of a false God. Yun ang ipinagbabawal ng Diyos, mga kapatid, no? So kaya sa susunod tatalakayin natin yung iba pang mga atake ng ating mga mahal na kapatid, no? Dahil sa tungkol sa mga larawan, sabi nila, bakit po kayong mga Katoliko nagproprosesyon kayo? Bakit? Hindi mo yan mabasa sa Biblia? Kung tingnan niyo, mga kapatid, ang nakasulat sa ikalawang Samuel, kapitulo 6, versikulo 3, may nangyaring pagprosesyon at may pagsayaw pa sa harap mismo ng larawan. So, yun tinatawag na sinulog, mga kapatid. Kaya, so, kung tingnan natin ang bagong tipan, no? Dahil sabi nila, wala yan sa noon lang sa lumang tipan. Pero wala yan sa bagong tipan. Mga kapatid, kung tandaan natin, ang kaban ng tipan ay naglalaman ng tungkod ni Aaron, naglalaman ito ng mana at ng 10 utos ng Diyos. Kasama ang 2 imahe o rebulto ng kerubin sa ginawa ito sa pamamagitan ng ginto. Kung tingnan po natin ang nakasulat, mga kapatid, diyan sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 4, ay nakasulat po na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaba ng tipan. At ang paligid ay nakakalukupan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sidsidlang ginto na may lamang mana at tungkod ni Aaron na namulaklak at mga tapyas na bato ng tipan. So, lalong makita natin, mga kapatid, na yung sa lumang tipan ay tinatalakay pala sa bagong tipan. Kaya,
hindi totoo na lahat na mga rebulto o larawan ay ipinagbabawal. Bakit po ba? Kayong mga Katoliko, ito ang tandaan ninyo sapagkat tanong pa lang ng iba o komentaryo ng iba, maling-mali na. Bakit po ba yung mga Katoliko, naalala ko yung debate namin sa Iglesia ni Cristo ni Rizalito Ocampo, kahit ang paksa namin ay patutunayan, resolved that the true Church of Christ is resolved that the one Holy Catholic Apostolic Roman Church is the true church founded by Christ. Abay, siya'y lumabas sa paksa. Umabot siya sa sacred images. Ang sabi niya, bakit po ba kayong mga Katoliko'y lumuluhod sa mga larawan? Nag-object ako sa moderator. Sabi ko, objection moderator, ibang paksa naman yung sacred images, no? Sa ating paksa ngayon tungkol sa resolve that the true church, ngunit nag-rolling ang moderator, ang sacred images ay part sa teaching ng the true church. Kaya maaari mo yung sagutin. Nagpalakpakan. Si Judge Paz Vigada ang moderator namin noon, no? Kaya sabi niya, nagsigawan ang mga Iglesia ni Cristo. Sabi niya, sige, sagutin. O, kaya sinagot ko, mga kapatid. Ang sabi ko, yung tanong ng ating kapatid na si Rizalito Ocampo ay mali. Kaya bigyan ko ng pagkakataon na ituwid ang mali. Ay, nagalit si Ocampo. Sabi niya, sagutin mo ang tanong ko. Bakit kayo lumuluhod sa mga larawan o rebulto? Sabi ko, sa ikalawang bisis, ang naturang tanong ay mali, kaya bigyan kitang pagkakataon na ituwid ang mali mong tanong. Sabi niya, huwag mo akong turuan, sagutin mo. Bakit kayo mga Katoliko lumuluhod sa mga santo? So kaya, sabi ko, sige, kahit mali, sasagutin natin. Wala pong mga Katoliko lumuluhod sa mga santo. Lumuluhod kami sa harap ng mga santo, larawan ng mga santo. Bakit? Kung mayroong mga Katoliko lumuluhod sa mga santo, abay, hurot, ubos ang pagkawasak ng mga santo. Ang daming mga Katoliko na lumuluhod. Kaya sabi niya, hindi, bakit lumuluhod kayo sa harap ng mga, yun. Kaya nga sinasabi ko, palitan mo ang tanong mo. Dahil ang unang tanong mo'y mali na. Bawal ba ang pagluhod, mga kapatid, sa harap ng rebulto? Hindi po. Bakit na hindi bawal? Dahil kung tingnan po natin, mga kapatid, ang Biblia, malinaw na dahil noon pa man, lumuluhod na sila sa mga napakaraming imahe sa loob mismo ng templo. Baka hindi nila yan mabasa. Okay. Una, tingnan natin. Kung babasahin ninyo ang unang hari, Kapitulo 8, versikulo 34, mga kapatid, malinaw na ang mabasa natin ay ganito. Sa pagkatapos ni Salomon, sa lahat niyang panalangin at pagluhog kay Yahweh, tumindig siya mula sa pagkakaluhod sa harap ng altar ni Yahweh. So, malinaw, mga kapatid. Tumindig siya matapos siyang lumuluhod sa harap ng altar ni Yahweh. Nakaluhod si Haring Solomon sa loob ng templo. Ibig sabihin, mga kapatid, sinamba ba niya ang lahat ng mga imahen o rebulto na nasa loob ng templo bilang mga Diyos-Diyosan na nasa mismo ng altar ng naturang templo? Hindi po. Alam niyo ba kung ano ang kinalaman ng loob ng templong ito? Kung ano ang laman mismo sa loob ng templo? Tingnan niyo. Yung mabasa sa unang hari, Kapitulo 6:23, unang hari, Kapitulo 7:18 hanggang 25, ituloy 29, kahit na sa 36,
42, 48, 50. Basahin niyo. Unang Hari, Kapitulo 8, versikulo 6. Ezekiel 41, versikulo 17 hanggang 25. Di po ba? Puno ng iba't ibang imahin ang templo ng Diyos. Makita natin. So, ibig sabihin mga kapatid, Diyos-Diyosan ba ang lahat ng mga rebulto na yon? Hindi po. No? Hindi. Dahil, kung tingnan natin ang nakasulat sa Harper's Bible Dictionary, all idols are images, but not all religious images are idols. Marami pong salamat sa pagsubaybay. Ang dami na palang mga pumasok ngayon na nagko-comments mga kapatid. Maraming salamat din sa mga nagsusuporta sa ating evangelization. Si kapatid na Loreto Tuble, maraming salamat sa suporta din. At si kapatid na Den Cornell, magandang gabi, araw po sa lahat. God bless po, Bro Wendell, and si Sarah, at sa lahat ng mga sumusubaybay. Salamat po. Ang daming mga kapatid natin na bago lang pumasok, salamat sa pagpasok dito. Nakapasok din sila si kapatid na Adam San Antonio, Jorami Luceno, kapatid na Greg Bakbak, Rosalie Bangaton, TC Tuelia, may bago si May Dumanik Notebook, si Ricardo Discaya Jr., si Dios Galino, si John Mark Gaco, si Windsor Del Pinasula, Brian Abihunuhar, si Joel Marti, si May Nomadic Notebook, si Richie Serono, Jason Sen Roman, salamat po sa malay-balay ito. Si kapatid na Mig Silva, magayong gabi po, Bro Windel, at sa lahat ng mga napanood. Si Fakvaster PH, uy, hello po. Ay naniyayahan ko kayo mga kapatid, no, na marami kayong matutunan sa channel ng Fakvaster PH, no? Mag-subscribe po kayo, ha? Ang dami niyong matutunan sa channel na ito. So kay Father Darwin Gitgano, kay Brad Melchor, kay kapatid na Marco Evangelista, at sa iba nating mga kasama sa Catholic Faith Defenders na may mga channel din sila sa YouTube. Inaniyahan ko kayo na mag-subscribe mga kapatid, at para sa lahat na mga bago, subscribe, click the subscribe button upang updated kayo mga kapatid sa ating talakayan, no? Salamat po sa inyong pagsubaybay, at salamat naman na si Pastor Christopher ay humihingi ng paumanhin at ang buong grupo sa kanilang ginagawa. Hindi ito tulad ng iba dyan, kahit maling-mali, patuloy pa rin ang paninira. Kaya sinagot natin ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya dahil alam natin na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukhang katotohanan, lalo na sa mga tao na kulang ang kanilang kaalaman. Marami pong salamat sa pagsubaybay. Kasama ko si Sarah, aking misis, na siya ang nag-sign language natin. Siya po ay nagtuturo ng sign language sa LaSalle University dito sa Osamis. Marami pong salamat. Hanggang sa sunod. Our Catholic faith is inclusive. It includes everybody.
And we are Catholics not only in the church, we are Catholics 24/7. When we hold our money, we are Catholics. When we plan for the future, we are Catholics. When we talk, we are Catholics. When we buy, when we sell, we are Catholics. When we vote, we are Catholics. Because the Catholic faith is inclusive. Yayakapin natin mahirap at madali. For the Lord, I will do it for the Lord. I